Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Tungkol na naman sa panukala proposal na magtatag ng bagong departamento sa ating gobyerno na suswelduhan na naman, babadgetan na naman natin. Ito, Marcos Admin, suportado ang pagtatayo ng Department of Water. Panawagan na una ng itinulak ni Pacquiao noong 2022. Sinangayunan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang panukalang pagtatag ng Department of Water, isang sentralisadong ahensya mangangasiwa sa pamamahala ng tubig at mga proyekto sa flood control sa bansa. Ayon kay Dizon, suportado mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang hakbang na ito na kabilang sa mga tinalakay sa Kongreso at LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council. We fully support the creation of a separate Department of Water that will handle water resources management. It's very important and we will support this 100%, sabi ni Dizon sa pagdinig ng budget proposal ng DPWH para sa 2026. Bago pa man ang diskusyon sa Senado, una nang nanawagan si dating senador at 2022 presidential candidate Manny Pacquiao para sa paglikha ng Department of Water. Noong April 2022, sa COMELEC-sponsored presidential debate, iginiit ni Pacquiao ang kahalagaan ng isang ahensyang tututok sa tubig mula sa regulasyon hanggang sa pamamahala at sewerage system. Sabi ni Pacquiao, alam niyo po, pagdating sa usapin sa tubig, talagang importante yan dahil ang tao hindi katatagal kung walang tubig. Tumatagal ka kahit walang pagkain basta may tubig lang. Pero, ang point dito is kailangan talagang magkaroon ng regulatory agency pagdating sa usapin sa tubig. Sabi pa niya, nagpa-imbestiga ako dyan. Tulakan ng tulakan kung sino ang in charge sa pag-manage ng tubig. Kaya kailangan natin ng Department of Water. Wow! Yes, bida ngayon si ex-senator Pacquiao. Okay, so, kayo, anong masasabi nyo? Payag ba kayo na may bagong ahensya na naman? Kung ako ang tatanungin nyo, ayoko. Dagdag gastos na naman. Example, itong panahon ng BBM administration, nag-create siya ng Department of Urban Housing, DUHD, ano ba yung development pa na isa? Wala namang nagagawa. Magkano bang budget nila? May napanood akong short video yung ginisa ng mga lawmakers yung secretary ng housing na mga targets nila unreliable. Hindi nila na-achieve yung target nila na number of houses per year na dapat nilang may patayo, and sabi ng secretary, Your Honor, those are unrealistic targets. Kasi bagong upo lang ito na secretary dahil yung previous secretary parang nilipat. Unrealistic target. Tinanong, who determined those targets? Hindi na nakapagsalita. Bakit? Dahil ang Pangulo mismo ang nag-determine sa target. Anong sabi ng Pangulo? Binanggit niya yan sa kanyang SONE. Target natin na sa isang taon magpatayo tayo ng 1,000,000 pabahay. Kaya sa 2028, pagkatapos ng aking terminong presidente, target natin makapagpatayo ng 6 na milyon na pabahay. Nakatatlong taon na siya,
Wala pang 1,000,000 ata na pabahay ang napapatayo. Kasi nga, unrealistic yung mga targets. Yung mga ganito lang ba, na patayo ka ng patayo ng ahensya na wala namang dagdag gastos lang. Kahit may Department of Water pa, kung tuloy pa rin ang sistema sa korupsyon, lalong kawawa si Juan de la Cruz, mga taxpayer, na susweldo ka na naman yan, bagong secretary, bagong undersecretary, ASEC, mga regional director. Wala lang, puros gastos ang iniisip ng gobyernong ito. Wala nang... So, ano na ang direksyon ng ating bansa? Napaka madilim. Maalala ko tuloy nung kampanyahan pa nung midterm election. Mamili kayo, sabi ng Pangulo. Gusto nyo bang balikan yung horrifying times, madilim na buhay? Botohan nyo yung kabilang grupo. Gusto nyo ng maliwanag na bukas, prosperous life? Botohan nyo ang alyansa. Ano ngayon? Ang maliwanag na bukas. Meron bang maliwanag na bukas na naghihintay sa atin? Itong talamak na korupsyon na apektado ang ating ekonomiya, apektado ang pag-kolekta ng buwis, investors' confidence, nawawala na. Yun ba? Ang bagong Pilipinas natin ngayon? Sige. Bagong Pilipinas ba? Bagong o bagoong Pilipinas? Korupsyon ang number 1 na problema. Salamat doon sa mga negosyante, 36 business groups. For the first time, nagkaisa at nag-issue ng very strongly worded statement calling the President to make decisive actions. Otherwise, we are paying our taxes. Delikado ito. Kasi ito, mga negosyante, big business groups, nagkaisa. Ang mga boys nila, ang bumubuhay sa ating ekonomiya, pag may ginawang yan, I don't know anong mangyayari sa ating bansa. So, Department of Water, alisin muna ang korupsyon. Yung isolve muna itong problema ng korupsyon, baka pwede. Sa ngayon, na nandyan pa rin yung mga kurakot na mga opisyal sa gobyerno. Ayoko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa saging lakatan ni Manoy Boy. So, muna niya ang saging nga namunga na nagiputos niya. So, naana po namunga nga iyang pagaputoson ni Manoy Boy. So, muna ang una niyang tanom ni Manoy Boy. So kaluoy sa Ginoo, sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among saging lakatan. Pila na siya Manoy kasipe? 14. 14 kasipe. Oo. So kuan pagaputoson ni Manoy ang iyang saging lakatan. Yang kumangkat ang kubinuangan na bata, tinanong ka. Hindi na tayo. Gawa sa tanom ni Manoy Boy nga lakatan, naapagid siya tanom nga kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. So muna ni ang itsura sa kape ni Manoy Boy nga 3 ka bulan. So maayo gid ang iyang tubo. So kapinasad ang among gitanom. So naanay mga sanga-sanga. Kaluoy sa Ginoo. Ginawidingan ni Manoy. Amat tuwa sa Ginoo uran.
Ug salamat sa Ginoo gyud nga taas na ang among kape. Ug salamat po sa nagsuporta sa kape. Nga ug sa nagsuporta sa lakatan kay ug ang among lakatan nagudon na pod. Ug kaning kape mangudon na pod. Salamat gyud kayo kay makaawat gyud mi sa kalisod. Salamat kayo Manoy. Oh, salamat.